The Anonymous. At sa susunod na balita, website ng Department of Interior and Local Government na-hack at na-deface ng hindi pa nakikilalang hacker. Napangiti si Alex sa narinig mula sa isang maliit na telebisyon sa isang karinderya na nadaanan niya habang naglalakad pa uwi galing eskwela. Hindi nila malalaman kung sino ang nang-hack sa website ng DILG. Ako yata ang pinakamagaling na hacker dito sa Pinas. Naisip niya, bata pa lang ay nahilig na si Alex sa mga computer at mga gadget. Dahil na rin may mga kaya ang kanyang mga magulang na madalas wala dahil busy sa trabaho. Lumaki siyang halos nakatutok lang sa computer at nag-i-internet. Marami siyang natutunan kung ano-ano, mula sa mga walang kakwenta-kwenta mga bagay hanggang sa mga ilang gawain maaaring ituloy na illegal. Ngunit ang pinakagusto ni Alex ay ang hacking. Sa kanyang pagbisita sa dark web at sa mga internet relay, chat o RAC, marami siyang nakilalang mga tao na masayang ibinahagi ang kanilang nalalaman. Sa panghahack, matalinong bata rin naman si Alex at sadyang mahilig sa computer programming, kaya madali niyang natutunan ng iba't ibang teknik at paraan para mapasok ang ibang computer. Isa sa mga paraang ginamit ng binata ang pagpo-post sa internet o social media ng mga nakakabukaw ng interes ng mga tao, tulad ng mga malalaswa at may skandalong mga litrato o video. Sa oras na i-click ng sino man ang post niya, isang computer virus ang magda-download sa computer ng hindi nalalaman ng gumagamit. Ang virus na iyon ang magsisilbing backdoor niya. Magamit niya ang internet connection ng computer na iyon. Pwede niyang buksan ang webcam o microphone na nakakabit sa computer na iyon na hindi nalalaman ng may-ari, at pati na rin ang processing power. Lingid sa kaalaman ng may-ari, ang kanyang computer ay isa ng bot o computer na sunod-sunuran na lang sa gusto ng hacker. Ang tanging mapapansin lang ng biktima ay bahagyang bumabagal ang kanyang computer at internet connection. Sa ngayon ay nasa 100,000 na ang mga bots sa botnet ni Alex na kung tawagin niya yung kanyang zombie army. Noong nakaraang buwan lang ay ginamit niya ang mga computer sa kanyang botnet para magsagawa ng isang distributed denial of service attack o DDoS sa ilang mga local government websites at websites ng mga media at news company gamit ang libo-libong mga computers o bots na sabay-sabay na nag-a-access sa mga biktimang websites. Ilang oras din nag-down at hindi nabisita ang mga sites na iyon. Pagdating sa bahay ay diretso kaagad si Alex sa kanyang kwarto. Walang tao sa kanilang bahay kundi ang mga katulong lang. Sanay na rin si Alex ng ganito dahil mula noong bata pa siya, bihira lang talaga niya nakikita ang kanyang mga magulang. Initsa niya ang bag niya sa kanyang kama at naupo sa harap ng kanyang computer. Ginalaw niya ang mouse at sabay-sabay na umilaw ang kanyang 3 malalaking monitor sa kanyang lamesa kung saan makikita ang password screen. Mabilis na pumitik ang mga daliri ni Alex sa keyboard at pinindot na malakas ang mga enter key. Sandaling tumilim ang mga monitor pero agad din naman nagliwanag. Agad niyang tiningnan ang kanyang secure na dark web, email at mga chat rooms. Napabuntong hininga siya sa nakita. Wala pa rin, mahina niyang sabi. Bakit wala pa rin? Hindi pa rin ba nila ako napapansin? Nag-inat ng likod si Alex pagkatapos ay nahiga sa kama. Nakatitig lang siya sa kisame, malalim ang iniisip. Kailan niyo ba ako pupuntahin? Matagal nang gusto ni Alex na mapasapi sa isang sikat na grupo. Sikat hindi dahil sa mga artista sila o mga atleta o mga kilalang tao. Sa katunayan ay walang nakakilala sa mga miyembro niyon. Tanging ang pangalan lang ng grupo ang kilala at kilala ito ngayon sa buong daigdig. Anonymous. Ito ang dahilan kung bakit nahilig sa hacking si Alex. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsagawa siya ng isang DDoS attack. Hinakang ilang website ng gobyerno at diniface. Kailan niyo ba ako isasama sa grupo ninyo? Kailan ba ako magiging miyembro ng Anonymous? Ito ang tanong na paulit-ulit na umangalingaw sa isipan ni Alex hanggang sa makatulog siya. Madaling araw nang magising, ang binata dahil sa nagre-ring ang kanyang cellphone. Pikit ang isang mata ay kinuha niya ang cellphone mula sa mesa sa tabi ng kama. Unknown number. Sino naman kaya ito? Naisip ni Alex at bakit walang numerong lumalabas sa kanyang cellphone. Hindi sinagot ni Alex ang telepono at ibinalik ito sa mesa.
Biglang tumunog ang speaker na kanyang computer, hudyat na makatanggap siya ng mensahe sa kanyang secure email. Halos mahulog sa kama si Alex sa pagbangon. Agad siya umupo at binuksan ang kanyang email. Sagutin mo ang tawag. Wala ring nakalagay kung sino ang nagpadala ng mensahe. Secure ang email na gamit ni Alex, kaya imposible may makakuha ng email ng address niya ng basta-basta. Maliban na lang kung muling nag-ring ang kanyang cellphone mula sa isang unknown number. Parang drab ang kabog ng dibdib ni Alex nang sagutin niya ang tawag. Hello? Sino to? Mr. Alex Fernandez? Or should I say, Phantom Bullet? Nanlamig ang buong katawan ni Alex, Phantom Bullet, ang kanyang ginagamit na hacker codename. At ang mas malala pa, alam nito ang pangalan niya. Ito na ba ang Anonymous? O baka pulis? Sunod-sunod ang mga katanungan sa isipan ni Alex. Huwag kang mag-alala. Malumanay na sabi ng kanyang kausap. Hindi kami pulis o anumang government agency. Kami ang matagal mo nang hinahanap. Parang butil ng bigas ang pawis na namumuo sa noo ni Alex. Anonymous? Sigaw ng lalaki sa kabilang linya. Jackpot! Hindi makapaniwala si Alex sa naririnig. Matagal na niyang pinapangarap na mapasama sa grupong Anonymous. Maraming mga grupong napakilalang miyembro sila ng Anonymous pero pawang peke ang mga ito. Puro mga trolls at mga amateur na hackers ang mga script kiddies. Pero halos hiningal sa sabi ni Alex. Paano kumakasiguro na kayo nga talaga ang Anonymous? Well, sa tingin mo kung hindi kami ang Anonymous, paano namin nakuha ang pangalan, email at number mo? Ngayon nga ay tumawag ako sa iyo pero nakamas ang number ko. Napaisip si Alex. Tama nga ang sinabi ng lalaking kausap niya. Tanging Anonymous lang ang nakakagawa niyon. Kung ganun, anong kailangan mo sa akin? Tumawag ang lalaking kausap niya. Napansin namin ang ginawa mong hacker activities at in-recognize namin ang iyong talento. Halos pigilin na si Alex habang nagsasalita ang kausap. Kaya gusto namin na maging official member ka namin. Gusto namin maging isa kang Anonymous. Napatayo si Alex na narinig. Talaga? Totoo ang sinabi mo? Oo naman, you will become a member of Anonymous. Sa katunayan, mayroong magaganap na isang ceremony. Sabihin na natin isang initiation para sa maging official ang pagpasok mo sa grupo. Initiation? Tanong ni Alex. Anong initiation? Muling tumawa ang lalaki. Nako, don't worry. Hindi ka namin bubugbugin o anuman. Simpleng ceremony lang naman iyon para mapatunayan namin ang iyong dedication at loyalty. Siyempre, kailangan namin matiyak na mapagkakatiwalaan ka namin. Napangiti si Alex. Naku, wala pong problema pagdating dyan. Good. Then, sa 13 February, Friday, pumunta ka sa address na isisend ko sa email mo. Be there at exactly 3 p.m. Okay, no problem. I'll be there. Malapit nang mag-alas 3. Nakatingala si Alex at nakatingin sa isang 10-story building sa Taguig. Mukhang bagong gawa ang building pero hindi okupado. Walang mga tao kahit man lang gwardiya sa pintuan na nakalak. Nang subukan niyang buksan, nasa tamang lugar ba ako? Naisip ni Alex. Saktong alas 3. Sa watch ng binata ay biglang may isang maliit na kulay berdeng ilaw ang bumukas sa itaas ng salaming pintuan. Dahan-dahang lumapit si Alex sa mulang itinulak ang pinto. Nagulat siya sa nakikmagaang ito sa kanyang kamay at madaling nagbukas. Kahit na kinakabahan ay pumasok si Alex sa loob ng may ngiti sa mga labi. Hello? Tawag ni Alex. May tao po ba dito? Tanging alingaw-ngaw lang ng kanyang boses ang sumasagot sa kanya. Lalabas na sana muli si Alex nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng isang elevator. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog at nakita ang elevator sa dulo ng isang hallway. Mayroong 4 na elevator doon pero isa lang ang bukas. Dahan-dahan siya pumasok sa loob. Nang sumara ang pinto ay agad na umilaw ang button ng 5th floor. Agad naman ang simbulang umakyat ang elevator. Astig, naisip ni Alex, high-tech pati elevator automatic. Pagbukas ng elevator ay lumabas si Alex at nakita ang sarili sa isang malawak na opisina. Puting-puti ang mga pader, lapag at kisame. Walang laman ang buong opisina maliban sa isang malaking kahoy na mesa. Sa harap nito ay may isang upuan. Welcome, Phantom Bullet. Biglang umikot ang upuan sa likod ng malaking lamesa at umarap kay Alex. Isang lalaki ang nakaupo dito. Nakasuot ito ng itim na Amerikana at polo. Ngunit ang ikinagulat ni Alex ay nakasuot na maskara ng lalaki.
Ang maskara ay mukha ng isang lalaki na nakangiti. Ang bigote nito ay nakaikot pataas at mayroong manipis na balbas na nakapatayo. Ang guy, Quakes mask, nasabi ni Alex, ang simbolo ng Anonymous. Maupo ka, wika ng lalaki na nakamaskara, sabay turo sa bakanting upuan sa harap ng mesa. Dahil nangihina ang mga tuhod ni Alex, ay agad din naman siyang naupo. Ang lupit naman po ng office nyo. Ang high-tech, sabi ni Alex. Wala ito. Temporary lang ang office na ito. Actually, ginamit lang namin ang building na ito para sa welcome ceremony mo. Oo nga po pala, ano po ba ang gagawin ko sa ceremony? Tumayo ang lalaki at lumapit sa isang mga pader. Wala naman, gaya ng sabi ko, kailangan mo lang patunayan ng loyalty at dedication mo sa pagsali sa amin, sa Anonymous. Ngumiti si Alex sa narinig. Okay po, kahit ano po gagawin ko. Sinisigurado kong loyal ako at pagkakatiwalaan. Ganun ba? Pagkasabi nito ay biglang may mga bakal na bumalot sa mga braso at binti ni Alex. Pati ang kanyang legay na balutan ng malamig na bakal. Hindi siya makagalaw sa kinauupuan. Teka, ano ito? Sigaw ni Alex habang nagpupumiglas. Muling humarap sa kanyang lalaki na kamaskara. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Isang simpleng initiation lang ito. Huwag kang mag-alala, hindi ito masyado masakit. Lumapit sa kanyang lalaki. Anong gagawin niyo sa akin? Naluluhang sabi ni Alex. Gusto lang naman namin maging katulad ka namin. Tinanggal ng lalaki ang suot na maskara at binitawan ito. Gusto ka namin maging isang tunay na Anonymous. Napasigaw si Alex sa nakita. Ang lalaking kausap niya ay walang muka. Ang lugar kung saan naroon dapat ang kanyang mga mata, ilong at bibig ay tanging isang linis na balat lang. Ngunit sa palibot ng mukha nito ay may mga peklat at mga tahi. Mula sa kung saan ay may naglabasan ang ilang mga taong nakasuot ng damit ng mga doktor na pang-opera. Lahat sila ay walang mga muka. Ang ilan sa kanila ay tulak-tulak ang ilang mga bakal ng lamesa kung saan nakapatong ang ilang mga instrumento at mga makina. Kahit na walang mata, ay siguro sila kung saan papunta. At kahit na walang mga bibig, nakakapagsalita sila ng isang lingwaheng hindi pamilyar kay Alex. Lingwaheng masakit sa kanyang tenga at nagpapangilo sa kanyang ngipin at humagapang sa kanyang ulo. Hindi na mapagsalita si Alex, halos takasan siya ng katinuan. Lumapit sa binatang isang doktor na walang mukha. Hawak-hawak nito ang isang matalas na kutsilyo. Umihit ang ulo nito sa kanan at kaliwa. Para bang hindi niya makontrol ang kanyang galaw, napansin ng binata na 6 ang daliri nito sa mga kamay. Hindi sila mga tao, sigaw ni Alex sa kanyang isipan. Sa gilid ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang lalaking kanina ay nakasuot ng maskara. Kumaway ito sa kanya. Salamat sa'yo, mas mapapadali ang pagsakop namin sa mundo ito. Muli, nagpumiglas ang binata, ngunit na talagang mahigpit ang pagkakagapos sa kanya. Oo nga pala, iyong sinabi ko kanina hindi masyado masakit, sabi ng lalaking walang mukha. Dito naisip ni Alex na naririnig niya ang boses ng lalaki, hindi sa kanyang mga tenga, kundi diretso sa kanyang isipan. Pasensya na, sinungaling ako. Napuno ng sigaw ni Alex ang buong palapag na magsimulang hiwain ng kanyang mukha.